Hello. Good morning. Uh, say something to your brothers and sisters. Something good. Hallelujah. Gumaganda ka ngayon. Amen. Praise God. Okay. Sige po. Nadidinig po ba ako dyan sa likod? Can you hear me? Amen. Medyo. Hello. Ayun. Praise God. So, our topic for today is all about faith. Sabi po sa ating pamagat, according to our title, the righteous will live by faith. Amen. So, why faith is important in Christianity? Hallelujah. Faith is fundamental in Christianity because it's the cornerstone of a relationship with God. So again, kung wala pong faith, walang relasyon sa Diyos. Simply, providing a means to salvation and a source of strength and hope. Hallelujah. It's through faith that individuals accept Jesus Christ as their Lord and Savior, receiving forgiveness for sin and the gift of eternal life. Hallelujah. So, may nakikita po ba kayong bago dyan sa katabi nyo? Hallelujah. Sabi nyo sa kanila, welcome dito sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa ating binasa, ang pananampalataya daw po ay saligan ng Kristyanismo dahil ito ang pundasyon ng isang relasyon sa Diyos. At ito po ay nagbibigay ng paraan sa kaligtasan at pinagmumulan ng lakas at pag-asa sa pamamagitan ng pananampalataya na tinanggap ng mga tao si Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa ating pananampalataya, tinanggap natin ang kapatawaran. Because of our faith, we receive. Tinanggap po natin ang kapatawaran. Tinatawad po ang ating lahat ng ating mga kasalanan. At natanggap din po natin ang regalo ng kaligtasan. Hallelujah. Now, the question is, after po natin ang manampalataya, tapos po natin tinanggap si Lord as our Lord and Savior, then what comes next? So tayo po ba hihinto na sa ating pananampalataya? Are we gonna stop our faith to God? And tayo'y gagawa sa ating sariling lakas upang tayo'y umanlad o rather upang tayo'y matagpuang matuwid sa harapan ng Diyos. So, again, wala pong masama na gumawa ng mabuti. Amen. There's nothing wrong doing good. But, sabi nga Pastor, pati ba naman yung mabuting gawa ay questionin mo pa? Yes, dapat po. Kasi, past English. Sige nyo ang pahirapan, ha? There's nothing wrong about doing good. So, Pastor, why are you going to question if I'm doing good? Yes, of course. Because we need to know what is your motive of doing good. This is important. Are you going good? So ba'y gumagawa ng mabuti? Upang parangalan ang Diyos, to glorify God? Or for yourself alone? So this is very important. Clear?
O ba't di kayo sumasagot? English yun. So, mahalaga po ang motibo sa bawat paggawa po natin. Alam mo, pwede pumunta rito. Para pinapatawa ko lang po kayo, mga kapatid. Kasi baka makatulog kayo eh. So, may mga tao po gumagawa ng mabuti to enter heaven. Nakuha po natin yun. So, gagawa ako ng mabuti, I'm doing good to enter to heaven. So, what do you think? Tatanggapin kaya siya doon sa langit? Kung ang sasabihin niya doon sa langit, Lord, dami kong ginawang mabuti. So, natatandaan ko po noon sa amin, sa Pilipinas, may mga matatanda, lagi silang umaattend pag may mga burol. No? Ang katwiran nila, kung sila po ay mamatay, marami din na makikipaglamay sa kanya. So, again, yung pakikiramay natin, again, motibo, no? The motive. So, tama ba yung motibo natin? So, yung parang kamutan lang ng likod? Pag kinamot ko likod mo, kakamutin mo rin dapat ang likod mo. So, again, hallelujah. So, dapat po sa paggawa po natin na mabuti, ay ang napaparangal lang po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Some false teachers were arguing in Galatians. So, ito po ang nangyari sa Galatians. May mga false teachers po na nagpunta roon. Some false teachers were arguing Galatians to follow the law, including circumcision to be saved, which Paul vehemently refuted. So, matapos nilang mapakinggan ang kaligtasan, bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, then after that, na-focus na po sila sa paggawa ng mabuti. So in Galatians chapter 3, verse 1 to 3, says, "You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. So I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit? Did you receive the Spirit by the works of the law, or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, you are now trying to finish by means of the flesh." So, ito po ang nangyari doon po sa Galatians. So, matapos silang mapakinggan ang mabuting balita patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Now, sabi po doon, they are trying to become perfect by their own human effort. So, pwede po bang mangyari sa atin ang mga ganitong pagkakataon? Na kaya po tayo gumagawa ng mabuti, it's because nais nating maging matuwid sa harapan ng Diyos o mapanatili natin ang pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos. O kaya naman ay iniingatan natin ang ating kaligtasan sa paggawa ng mabuti. So, sa pagkakataon nga pong ito, ang mga taga-Galatian po ay nag-stop na po sila sa pananampalataya. They stop having faith on God and doing things to become perfect in the eyes of God. Nais nila maging perfecto sa pamamagitan ng kanilang lakas. So, nagsimula sa spirit at natapos sa laman. Ang tawag nga po dito ay, full to finish. So, nag-start sa spiritu and then nagwakas sa gawa. Now, the question again, meron ba tayong maaari pang idagdag sa ating pagiging matuwid o kaya sa ating kaligtasan? Nakukulangan po ba tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? So, does this statement imply a direct insult to the work of Christ? So mag-iisip tayo na gumawa ng bagay upang idagdag at siguruhin ang ating kaligtasan.
So ito po isang, sabi po ni Paul, foolish, no? Kahangalan. Kahangalan po ang bagay na ito. So, sumakay ng jeep, nakita niya yung jeep, medyo luma na. At siya po inaupo na, magkano na po ba ang bayad sa jeep ngayon? 20. So, naupo siya ng tag 5 piso lang. Tapos, nung nakarating yung jeep doon sa patutunguhan nila, sabi niya, buti na lang, hindi ako nagbibigat. So, may mga Kristiyano po ganyan. So, tila baga, dinadagdagan pa nila yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kulang pa yung ginawa ng Lord na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nakuha po natin. So, wala na po tayong pwede pa ilagdag doon pagdating sa kaligtasan. Even the small iota of our works ay hindi po ito makakadagdag pa sa ating kaligtasan. Lahat ng patungkol po sa ating kaligtasan, lahat ito ay ginawa ng ating Panginoong Hesus, and that's enough. Wala na po tayong pwede pa idagdag doon. Hallelujah. In 2 Corinthians 5:21, says that God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So, maliwanag po na ang ating pong Panginoong Hesus na walang makasalanan, na walang kasalanan ay naging makasalanan. So why? Because God took all your sins and then He gave to Jesus all our sins. So kinuha na lahat ng ating kasalanan at wala na pong natira pa dyan. Binayaran na ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan, past, present, and future. So, tayo'y gumagawa ng mabuti hindi para maging matuwid sa paningin ng Diyos. So, alam niyo po ba yon na nakakapagod na mentality yon? Na sa bawat paggawa mo ng mabuti, tila baga, ang lagi mong iniisip ay walang iba kundi ang iyong idagdag ito sa iyong kaligtasan. So, but ang paggawa natin ng mabuti ay bunga ng ating pagiging matuwid. At kapag ganito po ang ating mentality, then may kapahingahan po. Sabi ng ating Panginoong Hesus, I will give you rest. Amen. So, nakakita na po ba kayo ng Kristiyanong payapang-payapa ang kanyang buhay? O baka naman tayo full of stress sa buhay? Meron pa po ba dito sa ating mga kapatid na halos hindi mo na maipintay mukha? Hindi po yan ang nais ng Panginoon sa atin. Amen. So sa umaga pong ito, tuturuan po tayo ng Lord. Hallelujah. Upang mabuhay po tayo ng may kapahingahan. So we are blessed that we have God that endures all the sacrifices and all the insults. And in His victory, so lahat tayo nakapakinabang po sa victory ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ang nakinabang. When we surrender our life to Jesus, accept Him as our Lord and Savior, we are counted as righteous in the eyes of God. So we are the righteousness of God in Christ Jesus. So, no effort at all. Ang pagiging matuwid po natin sa harap ng Diyos ay hindi po natin ito pinaghirapan. Merong naghirap nito. So, ang dating makasalanan at hindi nga po karapat-dapat, walang kaugnayan sa Diyos, hindi kabilang at kapahamakan ng kanyang
tinatahak na landasin. Subalit nagbago ang lahat nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi po ng Revelation 21:5, I will make all things new. Or 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya pala, sabihin mo dyan sa katabi mo, kaya pala iba ka na ngayon. You're different now. Ano yung lagi natin example? Dati, reyna ka ng chismis. Ngayon, ano na lang. I hope na walang matutulog ngayong umagang to. So again, Christianity starts by believing, it will end, not by works. Amen. According to our team, the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. Having received the gift of righteousness through faith, we must then live according to that faith. Amen? Kailangan nating mabuhay sa araw-araw. Kailangan nating isabuhay ang salitang pananampalataya, the word's faith. In Galatians 3, again, verse 11, clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Sabi sa ibang salin, so it is clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. For the scripture says, it is true that faith that a righteous person has life. So, tayo po na mga tinubos ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali, kasama na ng ating hininga habang tayo'y nabubuhay ang pananampalataya. Amen? Kailan nga po ba tinawag o pinagiging matuwid si Abraham? When was Abraham considered as righteous? In Romans chapter 4, verse 2, in fact, Abraham was justified by works. If in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast God, but not before God. What does the scripture says? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham po ay ibinilang na matuwid. Not because of his doing, but because Abraham believed God. So again, why is faith essential in our daily living? Living by faith empowers you to navigate life's challenges with confidence. So, if you live by faith, you will be able to walk on waves of life. Kung ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, ay magagawa mo pong lumakad sa ibabaw ng alon ng buhay. Matthew 14:31. Okay, let us read. If you live by faith, you will be able to walk on the waves of life. Lord, sabi po ni Peter,
Peter said, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Then Jesus said, come. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You, O little faith, have said, why did you doubt? So dito po ay naunawaan po natin na kung paano po si Peter ay nagawa niya pong lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? So, while Peter looking to Jesus, he's able to walk on the water, on the top of the water. But when Peter looked on the wind and on the waves, then Peter starts to sink. Nakuha po natin mga kapatid. Kung tayo po ay may pinagdaraanan ng mga problema sa ating mga buhay, no, mga waves of problems, then all you need to do is to ask Jesus. Jesus, is it you? Then Jesus, yes. I want to come with you. Amen. Then Jesus said, come. But wag na po natin gayahin si Peter na ibabaling pa yung paningin niya sa kaliwa o sa kanan. Go direct straight to Jesus. Look unto Jesus. Amen. Because He is the perfecter of our faith. And I promise you, hindi ka lulubog sa mga problema ng buhay na yan kapag ikaw ay nakatingin kay Jesus. Amen? Hallelujah. So, if you live by faith, you will be able to walk on the waves of the life. Hallelujah. So, in Mark chapter 9, verse 21, because all things are possible to those who have faith. All things are possible. So, lahat po ay posible sa may pananampalataya. Again, Jesus asked the boy's father, how long has been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into fire of water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. So, sabi ni Jesus, if you can. Sabi nung tatay, kung magagawa mo, kung kaya mong gawin. Sabi ni Jesus, if you can. Jesus said, everything is possible for one who believes. Then immediately boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. So, sabi ni Jesus, because all things are possible to those who have faith. So, ang pangyayari pong ito ay yung pong anak niya ay inaalihan po ng masamang espiritu. At hindi po ito nakayang palayasin ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At subalit nung ito po ay inilapit niya sa ating Panginoong Hesus. So, ang sabi niya, if you can do anything, if you can do. So, wala po imposible sa ating Panginoong Hesus. Lahat po ay magagawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, meron na po tayong dalawa. Una, if you live by faith, you will be able to walk on the waves of life. Second, because all things are possible to those who believe. And third, Jesus is ready to respond to the person who has faith. Luke chapter 5, verse 12. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. And immediately the leprosy left him. So,
Jesus is ready to respond to the person who has faith. So then, sa umaga po ito mga kapatid, again, sabi ko nga po sa inyo kanina, so every minute, every hour of our lives, we need to have faith. So sa bawat buhay natin, kailangan natin ang salitang pananampalataya. Marami po tayong pwedeng pagdaanan sa buhay na ito. Marami po tayong pwedeng kaharapin. Subalit sabi pa nga ng ating salita ng Diyos ay we cannot please God for without faith. Kung wala tayong pananampalataya, we cannot please God. But, mga kapatid, kumbaga napakalaking advancement kung tayo po ay may pananampalataya sa buhay na ito. Hindi po, kagaya sabi ko po sa inyo kanina, hindi tayo magmumukhang kawawa kung tayo po ay may pananampalataya. Okay? And one more thing, Jesus is ready to respond. Then Jesus honors the person who has faith. The faith of the centurion. So when Jesus heard this, he was amazed and said to following him, to those who following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. So I say to you that many will come from east and west, and will take their places at the feast with Abraham. So Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there be weeping and gnashing of teeth." Then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done, just as you believe it would be." And his servant was healed at that moment. So, in honor po ng ating Panginoon, ang ating mga faith. If we have a big faith, sabi niya rito, great faith, no? So, at sabi pa ng Panginoon, wala akong nakita na ganitong kalaking pananampalataya dito sa Israel. Ano po ba nangyari dito? So, merong isang centurion at mayroon pong sakit ang kanyang servant. At siya po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. And then, sabi ng Lord, kailangan pumunta sa iyong bahay. Sabi ng centurion na ito, wag na po, Panginoon. Di mo na kailangan pumunta pa. Ako po ay mayroon ding katungkulan. At kapag sinabi ko sa isang tao na ito, pumunta ka ron, siya'y pupunta. So, dito po namangha ang ating Panginoong Jesus. And then, He said, what a great faith to this guy. At nakamtan po niya ang kanyang hinihiling. So, again, Hebrews 11:6, "And without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him." Then, isa pa, Jesus heals the blind and mute. In Matthew 9:27, as Jesus went on from there, 2 blind men followed Him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When He had gone indoors, the blind men came to Him, and He asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then He touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done." In their sight, and their sight was restored. So, nakita po natin ang nagagawa po ng pananampalataya sa ating mga buhay. And even the mountains of problems in your lives, you can ask them to move, and it will be moved. So, how much faith does it take to move the mountain? Sabi po ng words of God, if you have faith as grain of mustard seed. So, kahit na po kasinlit pa ng mustard seed yan, so, magagawa mong palipatin yung mountains of problem sa buhay mo. And, gano'n nga po ba kalaki yung mustard seed? So, 1 to 2 mm. Gano'n lang po siya kalaki. But, kung tayo po ay mayroong gano'ng kalaking pananampalataya, we have that same size of faith in our lives.
So we can ask to our problems, mountain of problems, to move in our lives. At ito po ay aalis. Hallelujah. Walang imposible sa taong may pananampalataya, mga kapatid. Alam niyo po ba na kung maunawaan po natin ng lubusan ang ating pong pinag-aaral sa umaga pong ito, tayo po ay magiging matagumpay na Kristiyano. Amen. Hallelujah. So, kung tayo po ay kulang sa ating wisdom, sabi po ng James 1:5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God to give generously to all without finding fault. So, ang Diyos po ay generous po siya kung magkaloob sa atin. Kung sabihin po natin, Lord, hindi ko kayang manampalataya, tulungan mo ako. He is generously to give what we needed in our lives. So if we have faith, again, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So that person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. So hindi po nagagalak, hindi po natutuwa ang Lord sa mga taong kulang ang kanilang pananampalataya. No? Sabi po dito ay kagaya po sila ng wave of the sea that blown and tossed by the wind. So hindi alam kung saan pupunta. Sila ay sunod-sunuran lamang sa kung saan sila dalhin ng hangin. So wag daw po umasa na tatanggap ang ganitong klase, ganitong uri ng tao. Sabi po dito, doubting should not expect to receive anything from the Lord. So kaya nga po mga kapatid, sa umaga po ito, kung until now, meron pa rin tayong doubt sa pwedeng gawin ng ating Panginoong Hesus o sa kayang gawin ng ating Panginoong Hesus. So alisin na po natin ito sa ating mga buhay. Hindi po ito makakatulong sa atin. But rather, alamin natin kung gaano kalaki ang ating Diyos. Pag-aralan natin siya. Ito po ang mahalaga sa ating mga kapatid. Hindi lang po tayo atin dito. But isik po natin kung sino ang ating Diyos, kung ano kaya niyang gawin. Pagaya po sa mga example na nabigay ko po sa inyo, so wala po imposible sa taong may pananampalataya. Hallelujah. So, ino-honor po ng Lord ang ating faith. But He hates and condemns unbelief. So, sabi ko nga po, lahat ng success na maaari mong ma-achieve sa buhay ay nakakasalalay po sa sukat ng iyong pananampalataya. Lahat. Lahat. Noon po ako nagsimula dito po sa Middle East. So, I have a life word na pinanghawakan. Sabi po doon, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ikaw ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. So pinanghawakan ko po ang mga bagay na ito. At marami akong tuksong pinagdaanan na sa kabila ng kaliitan ng sweldo, andyan po ang mga tukso na dumarating sa akin. So marami kami kasamahan doon na halos kunin na nila yung mga materials at ibinebenta nila upang makadagdag sa kanilang mga sweldo. Subalit, patuloy ko pong pinanghawakan ng salita na kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. So, in-entrust ko po sa Lord ang buhay ko. So, at that time, ang dami po naming utang na binabayaran. But again, nagtiwala po ako sa Panginoon. Pinanghawakan ko na time will come, ako'y pagkakatiwalaan niya sa malaking bagay. Okay? So, at hindi po ako nabigo sa Panginoon. Naranasan ko po ang salita ng Diyos sa buhay ko. So, wag po nating
Huwag po nating, alam niyo yun, nalimitahan ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po nating sabihin na, pwede natin sabihin ba na high school lang ako? No, it's not. Hindi po natin alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga buhay. Sabi po ng ating kapatid, na ang nais ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay mag-prosper sa buhay na ito. Amen? And I believe on that. Ayaw ng Lord na tayo'y nahihirapan. Kaya nga, sabi ko kanina, so it depends on your faith. How you live victoriously in this life. So, lahat ay nakasalala. Even kahit na po yung paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus. So, I remember nung bago-bago pa lang po ako sa Bahrain, takot po akong maglingkod sa Lord kasi takot ako mapuyat. Ayaw ko po na napupuyat. Sabi nila, hanggang ngayon naman eh. But, napagtagumpayan ko po ang bagay na yon. See? So, dati ang lit-lit lang ng faith ko. Gapalad, takot na takot mapuyat. So, siguro, ganon din po yung iba, marami dito sa atin, na ayaw nilang maglingkod o nilalagyan lang nila ng boundary yung kanilang paglilingkod. Why? Because of such a small faith that we had. So, may boundary ang ating paglilingkod sa Diyos. Nakuha natin? Bakit natin di subukan na i-entrust yung buhay natin sa Lord? Don't put a boundary in our faith. Di ba? Mayroon bang boundary ang faith? Wala. Kung ang Diyos ay walang boundary, then our faith also. Sino po ang nakakaunawa at sa akin pong sinasabi sa message sa umagang ito? Amen? So, nililimitahan natin ang ating paglilingkod. Pwede natin sabihin sa ating sitwasyon sa buhay na ito. But let us try God. Amen. Kaya mo ba ikulong ang Diyos sa isang botelya? Cannot, no? Sabi ng Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Hindi natin kayang limitahan. Malaki po ang ating Diyos. Then, start to think big. Palakahin po natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Stop looking on each other and start looking to Jesus alone. Amen? Walang magagawa yan. Tinignan niya kapatid mo. Down ka lang. Nakita mo kahinaan yan. Look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen? Hallelujah. Again, never allow situation to limit you. Malaki ang ating Diyos. Hallelujah. So, there are some Christians, they said that our forefathers, our fathers, experience or suffering from cancer. Maybe I have also cancer. So, activate your faith, mga kapatid. You need to have faith in God. May magagawa ang Diyos. Kahit sabihin pa natin na lahi niyo yung may cancer. Kapag in-entrust mo yan kay Lord, kaya niyang putulin ang cancer na yan. Amen? Hallelujah.
Baon ka sa utang? Sino dito? Taas ang kamay. Wag na. Baka malaman pa ng katabi mo. Entrust to God. Entrust to God. Entrust po natin. Amen? Nakuha po natin yung magagawa ng faith sa buhay natin, mga kapatid. Nais ng Lord na magtagumpay po tayong lahat. Yun lang po ang nais ng Diyos sa atin. Ayaw niya kayong magdusa. Pasensya na po sa mga speaking dito. So, nais po tayong magtagumpay ng Diyos sa buhay na ito. Hallelujah. So, the thing is, meron ka bang pinangahawakan na hanggang ngayon na maaring maging hindrance sa iyong pananampalataya? Maaring ito'y mga bisyo o kasalanan na hanggang ngayon ay hindi mo pa mabitaw-bitawan. So, kung hanggang ngayon ikaw ay nabubuhay pa sa ganitong sitwasyon, then you cannot experience ang pinag-aralan po natin dahil mayroon pong hindrance. So, sa umaga pong ito, marami akong naririnig, sabi nila, pambayad ko ng bahay eh. Ba't ito mataas? Totoo po ba yan? Kaya hindi ko siya mabitawan. No? So, but ito po ay hindi kalooban ng Diyos. So, kung tayo'y nabubuhay sa ganitong sitwasyon, hindi na po natin mararanasan kung ang kalakihan ng Diyos. Sabi ng words of God, babaling ko ang aking paningin dahil sa inyong kasalanan. Never to expect na maranasan po natin ito. But, mabuti po ang Diyos sa umagang ito. Na-allow niya at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating mga buhay. Ready po ba tayo doon sa umagang ito? Ready po ba tayo na tumugon? Amen. Hallelujah. So, hallelujah. Huwag ka po matakot na isuko ang buhay mo sa ating Panginoon Jesus. Huwag ka matakot. Siya ang bahala. Malaki ang ating Diyos. Sabi nga, kung tayo hihiling sa Kanya ng maliit, magkakamali tayo. Malaki ang ating Diyos. Hallelujah. Napakalaki ng ating Diyos. So, maaaring ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Lumapit ka kay Jesus. Again, Jesus is the author and the perfecter of your faith. So, great is our God. Okay, meron pa isa. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng ibon? Sabi ng Bible, hindi daw po siya nagtatrabaho. Hindi daw po siya nag-ahasik, hindi siya nag-iipon. Subalit hindi siya pinababayaan ng Ama. Siya pinapakain ng Ama. Then, kayo pa kaya? Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa mga ibon. So, yung ibon hindi pinababayaan. Ikaw pa kaya? Amen? Kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi ba niya may pagkakalob ang lahat ng ating kailangan? Ang lahat ng ating pangangailangan? Ang lahat ng ating pangangailangan kasama ng kanyang anak na si Jesus. Hallelujah. Now, tayo po'y magsitayo na mga kapatid. Then, isa po ang nais kong gawin nyo sa umaga pong ito. Then, exercise your faith. Activate your faith to God. Meron kang isang bagay, meron kang mga bagay na until now, hindi mo kayang pakawalan, hindi mo kayang i-give up. Pwede ba sa umagang ito, ilapit natin yan sa Panginoong Jesus. And He is willing to take all that vices or sins
na meron tayong kinikip sa ating mga buhay. Hallelujah. Sige po, lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang Diyos po natin ay mabuti. Hallelujah. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Magagawa kanyang pasaganahin. Magagawa kanyang palayain. Hallelujah. Kung isusuko mo lamang ang lahat sa umagang ito sa ating Panginoong Jesus, 100% na ikaw ay lalaya sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Yan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Utusan mo ang gabundok mong problema sa mga oras na ito. Manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, maniwala ka na siya ay malaki at siya ay handang tumulong. Hallelujah. Hallelujah. Ang nais ng Diyos, lahat tayo po ay magtagumpay sa ating buhay na ito. Hindi po tayo talunan, kundi tayo po ay mananagumpay. Subalit may problema, may hindrance. Ikaw ang nakakalam kung ano ito. Surrender it to God. Surrender all your lives to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you glory, Lord, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagkilos, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Inalis mo na ang lahat ng ito sa akin, O Lord. Inalis mo na ang takot at pangamba sa buhay na ito. Hallelujah. Oh Lord, salamat. Salamat sa iyong pangako that you will never leave me nor forsake me, Lord. Hallelujah. Pinapakawalan ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Maging ang takot na to na bumabalot sa akin. In the name of Jesus, I rebuke you. In Jesus' name. Ang lahat ng sakit at kalamdaman na yan. Oh, hallelujah. Sa oras na ito, pinapagaling ka ng ating Panginoon. In the name of Jesus. Nire-rebuke kita sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Anong bang sumpa meron sa bawat isa? Hallelujah. In the name of Jesus, pinuputol ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. All glory is yours, O God. Hallelujah. All honor is yours, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa kalayaang binigay mo sa bawat isa. Oh, hallelujah. Mahal ka ng Diyos. At tayo kanyang maging talunan. Oh, hallelujah. Activate your faith. Hallelujah. Activate your faith. Magmula ngayon, hindi ka natalunan. Isa ka ng mananagumpay na Kristiyano. Oh, hallelujah. Amen. Glory to your name, Lord. Thank you, Jesus.
Oh, hallelujah. Sa bawat oras at sa bawat minuto ng ating buhay, hiningan na natin ang salitang pananampalataya. Sa bawat oras tayo magtitiwala, maniniwala sa kayang gawin ng ating malaking Diyos. Give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong ginawa sa bawat isa. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Hallelujah. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Lord, na ikaw ay amin pong mapaglingkuran, Panginoon. Hallelujah. Nang naaayon po sa iyong kalooban, O Lord. Hallelujah. Marami pong salamat. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, purihin ang iyong dakilang ngalan. Sige po, Lord. Patuloy po kayong kumilos sa mga oras na ito. Hallelujah. Hindi pa po tapos ang Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Receive the Spirit of God. Hallelujah. In the name of Jesus. Spirit of peace. Hallelujah. Wisdom. Hallelujah. Tanggapin nyo ang pagpapala sa umagang ito. Receive it in the name of Jesus. Kagalingan sa inyong karamdaman. Hallelujah. Receive it. Kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Peace. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, glory to your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Lord, muli, marami pong salamat sa umaga pong ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come, Lord. Hindi ko pa tapos. Sige po, patuloy po kayo mangusap. Oh, Lord. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Miski po yung mga nanonood, hallelujah. Salamat po. Kinikilos mo po sila, Panginoon. Oh. Come, hallelujah. Tuloy ka lumapit sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka lumapit sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Huwag ka matakot. Surrender mo yan sa umagang ito. At papalayain ka niya. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Glory to your name. Oh, hallelujah. 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 Oh, glory to your name. Salamat sa kalakihan mo, Panginoon. Salamat sa nararanasan namin presensya mo, Lord. Lord, hallelujah. Patuloy ka kumilos, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Oh, we bless your holy name. Thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord. Ibinigay mo yung bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak. Oh, hallelujah, kundi siya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan sa iyong piling. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat. Thank you, Lord.
Glory to your name. Salamat, Lord. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa... Woo! Thank you for your presence, Lord. Woo! Hallelujah! Glory to your name! Glory to your name, Lord! Salamat po, Panginoon. Salamat po sa tinanggap naming kagalingan, kalakasan. Salamat sa kapayapaan. Oh. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Pinagpala mo ang bawat isa sa umagang ito. Amen. Sige po, pumalakpakan lahat ng nakaranas sa experience ng ating Panginoon. Sa presensya ng Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoon aming Diyos. Marami pong salamat minsan pa sa na-experience namin sa umagang ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat, di mo kami pinabayaan. Hallelujah. Salamat po, binago mo ang buhay namin. According to your words, that I will make things new. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Mayroon kang ginawa sa umagang pong ito. Kaya muli, tanggapin mo ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.